No. Oh? Check, check, check. So, wag nating mic check. Isa pa. So mga kapatid, wag nating katulad nung dinatay na ng iba na hindi, ayaw ko mag-touchscreen kasi okay na ako dito sa cellphone na to. Amin ba yun? Pero hindi natin mamamalayan, mawawala na yung mga medyo hard, no? Yung mga at ang lalabas talaga na magbabago ang season natin, dati touchscreen. Ngayon, shuffle na. Napapansin niyo ba yun? At sa susunod, iba na naman. So mga kapatid, ang Panginoon, kung paano niya binabago yung season natin, ganun din sa atin. So, we will start from the previous season out of the touch. So kung hindi mo marirealize na ang Panginoon, binabago niya yung season mo, hindi mo ma-realize ang bagay na ito, ang lagi mo isipin, hindi, ganito lang ako. Hindi ka mag-experiment kung ano yung gusto ng Panginoon sa iyo, iiwan ka, you will be stuck. We try to make something happen because you don't know what time or season it is. So sa maraming pagkakataon ng iyong buhay, palagi mong gagawin at gagawin, inakasanayan mo at hindi mo alam na binabago na ng Panginoon. Dati, paluto-luto ka lang, ngayon magkakarinderya ka na. Dati, paluto ka lang, ngayon magkakasari-sari store ka na. At kung hindi magbabago yung iyong pananaw na ang Panginoon pala, binibigyan ka ng pagkakataon para baguhin yung season mo, ano mangyayari sa iyo? Hindi, dinagaya tayo ng away. Mamaya, mapagitin ko yan. So, make some sense at the time is what going on in your life. So, magkaroon tayo ng sense, mga kapatid. Anong panahon na ba ang nasa sa iyo? Sa maraming pagkakataon, nalililang tayo ng away. Dahil sa sobrang kabisihan natin, hindi natin nare-realize na anong season na nga ba? What time it is? So, anong panahon na ba para sa akin? Hindi natin mamalayan, tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng edad. But what time it is? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? Bakit hanggang ngayon parang hindi ako nag-i-improve? Kailangan kasi nating ma-realize na siguro kailangan mo at binabago na ng Panginoon yung season mo. Kung sa trabaho mo, ikaw ay maliit lang yung iyong sari-sari store, siguro mag-pray ka at palakihin mo yung pananampalataya mo. Sabi ng Pastor RC, stretch your faith at stretch mo yung pananampalataya mo at pagkatapos magmakbang ka at gawin mo na baka ang season mo maging sari-sari store na yung maliit mo grocery. So, mga kapatid, kailangan make some sense sa panahon at sa oras. So, we are too busy na nalilimutan natin mag-isip. Masyado kang abala sa pagtatrabaho, masyado kang abala sa maraming bagay, pero hindi mo nare-realize na nasaan ka na ba? Nauubos ang panahon, nauubos ang oras, pero nasaan ka na? Para dun sa mga, meron pa dito unbeliever, yung mga hindi naniniwala, hindi pa tumanggap sa Panginoon, hindi nagsisimba, at naririto ka, siguro panahon mo na kapatid, kung sino ka man, kung meron man, huwag mo nang patagalin pa. Season mo na para baguhin ka ng Panginoon, ikaw ay mahubog ng Panginoon, at ikaw ay maliligtas ng Panginoon. So, huwag ka masyado maging busy. Kahit tayo mga Kristiyano, masyado tayo busy sa maraming bagay. Pero hindi natin nare-realize na palagi natin nararamdaman, bakit ganito na lang ng ganito? Bakit it's always a routine? A cycle, bakit palaging araw-araw ganito ang ginagawa ko? Pupunta ako dun sa akin, tindahan, pupunta ako sa ganito. Kinabukasan, gano'n na naman, magkakampani ka, magkaganito. Na hindi mo na-realize because of napaka-busy mo, your business, nalilimutan mo that what time is this? Anong panahon na ba meron para sa iyo? So, sa sobrang busy mo, hindi mo na figure out kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa iyo. Pagkatapos, hindi natin tinatanong yung sarili natin na, Lord, ano ba ang dapat nasa sana ba ako? Hindi mo kina-question ng Panginoon, Lord, gano'n
na ba ako dapat ka-better? Gaano na ba dapat ang aking napuntahan? Gaano na ba ang aking dapat na paglingkuran? Nasaan na dapat ba ako ng panahon na ito? Kailangan mga kapatid, ma-figure out natin yan. So, the enemy wants to us to drunk by worry. Gusto na kaaway na palagi tayo mag-worry. Fear, business, para hindi natin makita kung ano yung kalooban ng Panginoon at gustong gawin ng Panginoon. No? So, huling verse, 1 Corinthians 2:9, binabanggit doon na no eye has seen, no ear has heard what God has stored for us. So, hindi pa narinig ng tenga at nakita ng ating mga mata kung ano yung naka-store para sa atin ng Panginoon. But kung ang season mo ay, kaya nga ang tema ng aming concert, it's a new season. Bagong panahon. Kailangan mag-level up ka. Magpalit na ng panahon. Kung panahon na para magpalit, humakbang ka na, huwag kang matakot. Kung nag-iisip ka ng business at palagi mo sinasabi na, baka malugi ako eh. At kung yan ang kalooban ng Panginoon, hakbang mo yung paa mo at sa pananampalataya mo at pagkatapos, gawin mo. Baka season mo na yan at magtagumpay ka. So, kailangan natin ma-figure out what season are you? Nasang panahon ka na ba? Tayo dito ay mayroong bata, kabataan, mayroong edad. Kalabaw lang daw tumatanda, so may edad. Kaya tayo dito ay iba-iba, pero kailangan ma-realize mo what time it is. What season are you? Nasaan ka na? Where are you? Nasaan ka ng season? So, ngayon, kaya kami lahat ay naririto, mga kabataan, dahil alam namin, kung papansinin nyo, lahat ng naririto, halos mga kabataan. Kasi panahon na namin. Panahon na namin para maglingkod, panahon na namin para magpahayag ng salita ng Panginoon, panahon na namin para kami naman ang gamitin ng Panginoon, panahon na namin para pagpalain ng Panginoon, mapagpala ang iba. So kayo, nasa panahon na. Panahon pa rin ba ng pagtulong? Panahon pa rin ba ng pagkain at ng pagganto? Kung hindi mo malalaman mo anong panahon mo, hindi mo maabot kung ano yung store, ano yung lihim ng Panginoon na gusto niyang ibigay para sa iyo. So, mga kapatid, it's a new season. Magbago tayo ng magbabago ang panahon, magbago tayo ng panahon. Magpalit ka, step forward. Huwag kang umatras, step forward. At yung season mo, hintayin mo, Lord, season ko na ba ngayon? Yung katabi ko, pinagpala na, bago na cellphone niya ngayon. Bago na yung kanyang ganito. Pinagpala niya siya, Panginoon. Bakit ako? Panasonic pa rin. Season mo na ba? Nasaan ka na? So, kailangan mga kapatid, yan ay lubos natin panalangin at ibigay sa atin ng Panginoon what stored. Ano yung nasa lihim na taguan ng Panginoon para sa iyo. So, kung meron ka nakikita na parang dahil na sinasabi nun sa mga kapatid natin sa bayan, kung meron ka nakikita na bakit si ganito pinagpapala na pero parehas lang naman kami. Palagi lang natin isipin, kung pinagpapala na siya, ang palagi mo ilagay sa puso mo, ikaw naman ang susunod. Lord, nauna lang siya ng saglit ha. Isang araw lang nauna niya, pero kasunod na ako niyan. Ganun dapat ang maging panampalataya. Lord, season niya kahapon eh. Pero ako, sigurado ako, bukas ako naman. Lord, pinagpala niyo siya na ganito. Lord, season ko siguro sa isang linggo. Dumating ang linggo, wala pa rin. Lord, siguro sa ibang araw. Kailangan magbago yung iyong pananaw. Na huwag ka masyadong magtampo. Maghintay ka sa Panginoon at yung season mo, antayin mo lang siya. So, every season comes. Kung nasa panahon ka ngayon na para level up ka na in a new season, hakbangan mo. In your business, lahat yan, tinutukot mo yan, spiritually, financial, material, even in relationship, o kahit sa relasyon. Sa relasyon. Spiritual, material, financial, in relation,
nasa panahon ka na. So kung ang gusto ng Panginoon tayo, mag-step forward ka, no? Going to another level para sa pananampalataya mo. At yan ang gusto ng Panginoon. Basta huwag kang magtapos sa Panginoon. O, kung ano man yung nararamdaman mo, sabihin mo lang, Lord, panahon nila ngayon eh. Yung mga nakatayo rito, panahon nila ngayon para tumugtog. Pero one time, naalala ko yan, no? Panahon na yung kuya ko kaya ako magkakataon yan eh. Noong panahon na sila pa lang yung nag-concert na kami nakatingin lamang at nanonood. At minsan, nasabi ko din, Lord, ako kaya, tatayo din kaya ako para tumugtog dyan, magsalita sa mga tao. Pag meron ako nakikita ng mga pastor natin at saka pastor natin, tapos may kasamang mga miyembro at mga manggagawa at sabi ko, Lord, ako kaya, kailan kaya ako gaganon? No? Kailan kaya ako makakapagsama ng ganon? Kailan ako makakatugtog? Kailan? Pero it's our season. Panahon namin ngayon. Kaya kami yung naririto, tumutugtog. Kaya kami naririto, nagsasalita sa inyo, kami yung kumakanta. Kaya ang panahon namin. So, nung panahon na dati, hindi pa namin panahon, but ngayon, it's our season. So kayo, kung nakikita nyo kami dito, at ikaw ay isang musikero, musician ka, dinisero mo na ba at nagtanong ka, Lord, panahon nila ngayon eh. Pero one time, araneta naman ako. Ang malaki yan. So, kung makikita nyo, palagi nyo lang ilagay sa kaisipan nyo at sa puso niya na, Lord, panahon nila ngayon eh. Panahon nila ngayon sumali sa Ignite, Ignite Festival. Panahon nila, kaya, kung ano man yung panahon nila, Lord, ako darating din yung panahon ko. At ngayon nga, yung panahon namin, it's our season. At yan yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Ang Panginoon ay nagbabago ng panahon. At darating yung time, panahon na ulit. At kami naman yung manonood. Kami naman yung makikinig. Kami naman yung makakantas. Kami naman yung makakarinig ng mga umaalon-alon ng mga boses. Umukulot-kulot. Kaya, pagpasensya na kayo, panahon namin